Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa patuloy na paghahanap kay Pastor Quebuloy at naglabas yata ng audio recording si Pastor Quebuloy patungkol dito sa kanyang problemang kinakaharap at hindi naman natin napakinggan ng buo yung kanyang audio recording. Pero ito yung isang bagay na hindi ko inaasahan na marinig sa isang kagaya ni Pastor Quebuloy. So, kung susumahin natin yung mensahe, para bang nagpapahiwatig sa opinyon ko lamang at sa aking munting pagkakaunawa na para bagang walang intensyon si Pastor Quebuloy na humarap o sumuko sa mga otoridad para harapin itong kanyang yung mga taong nag-aakusa sa kanya ng kung ano-ano. So, isang bagay na hindi ko inaasahan sa kanya yon dahil una, kapares nga po nung sinabi ko doon sa mga previous video ko patungkol po dito kay Pastor Quebuloy na sa opinion ko ay wala siyang dapat ikabahala dahil una, siya ay isang religious leader ng kanilang sekta, ng kanilang grupo. Ikalawa, ma-influensya ang tao dahil marami siyang mga natulungang politiko, lokal man o national, ay marami siyang mga politikong nagpahayag ng suporta sa kanya. At ang ikatlo, alam naman natin na ang relihiyon ay isang napakagandang hanap buhay at marami siyang pera. Kaya hindi ko inaasahan, hindi ko po inaasahan na gano'n ang kanyang magiging pahayag na para bang sa pagkakaunawa po natin ay wala siyang intensyong sumuko, humarap sa ating mga otoridad. At may narinig pa ako doon na para bang dadanak ang dugo. Nalalong nagpadismaya sa akin dahil isang religious leader pa naman siya at nakapaglilitaan niya siya ng gano'n. Alam niyo mga amo, paano ko ba sasabihin to ng medyo malumanay? Kung ikaw ay isang taong nagtuturo ng aral ng aral ng Biblia, hindi dapat mamutawi sa iyong dila, sa inyong labi ang mga katagang kailangan dumanak ng dugo o dadanak ang dugo. Dahil yun ang pagkakaunawa ko sa kanyang mensahe. Ikalawa, tama si Pangulong Bongbong Marcos na kumbaga, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa batas. At bakit makikipagkasundo, magdidiman si Pastor Quebuloy ng kung ano-ano para lamang siya ay sumuko o humarap. So, magagawa mo lamang ito kung meron kang leverage o meron kang pabigat na kapag hindi nasunod ang iyong nais, ang inyong gusto, ay para bang may mangyayaring hindi maganda. Dahil gano'n ang pagkakaunawa ko doon sa mga tao nakikipagkasundo para siya ay sumuko, parang may leverage na gano'n. Yun ang aking pakiramdam. So, sa pakiramdam ko, para bang nag-i-instigate o papahiwatig na magkakagulo kapag siya ay sumuko.
Alam nyo, sobra ang bilib ko dito kay Pastor Quebuloy. Pinipilit ko unawain, irespeto ang kanyang katayuan sa buhay, pero siya na rin po ang sumisira nito. Sige, sakyan natin yung kanyang sinasabi na siya ay ika nga anak ng Diyos. Sige, sakyan na natin yun. Kung inyong maaalala, o marami naman sa atin na nakakaalam na si Kristo ay Diyos, hindi ho ba? Panginoong Jesucristo. Nung siya ay nabubuhay pa, nangaral siya. Nangaral. Inakusahan at namatay sa krus para tayo ay tubusin. Pero wala yata akong naaalala na nung si Kristo ay aarestuhin ng otoridad noon, ay nag-instigate siya ng kaguluhan, bagkos. Hindi ho ba, pasensya na kayo, hindi tayo relihiyosong tao, kumbaga, nire-recall ko lang yung mga naaalala ko patungkol po dito sa huling pagdadasal ni Jesucristo nang sinabi niya na nagdasal siya kasama yung kanyang 12 apostoles at nakatulog yung 12 apostoles o 11 apostoles na kasama niya at nung dumating yung mga huhuli sa kanya ay bumunot ng patalim yung isang apostoles at pinigilan niya at sinabi niya na hindi dapat yon. Pero bakit parang si Pastor Quebuloy iba? Iba ang tono ng kanyang pananalita. Nangangahulugan ba na kapag siya ay pinwersa na hulihin ng ating otoridad ay dadanak ang dugo? Parang kalukuhan naman yun. Di ba? Wala pa akong alam na tao na nanalo sa gobyerno. Kaya gusto mo man ng gobyerno o hindi. Isa pa, bakit siya napasok sa ganyang sitwasyon at marami o may ilan sa mga matataas nating opisyal ang interesado na makita siya sa loob ng kulungan. Kumbaga, maging makonvict siya dito sa mga kasong kanyang kinakaharap. Well, una dahil pumasok siya sa politika. Alam naman natin na marumi ang politika. At isiniksik niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lukulukong politiko na ngayon ay nakaupo sa kanilang mga pwesto. Ipinasok niya ang kanyang sarili sa politika, lalong-lalo na po noong mga panahon na kumakandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O hindi ba't ginawa pa nga siyang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon pa lamang dapat naintindihan na ni Pastor Quebuloy na pinasok na niya ang daigdig ng politika. Pinipilit niyang paghaluin ang politika at relihiyon na alam naman natin na kahit minsan hindi pwedeng maghalo. Kaya ngayon, na nagpalit ang administrasyon, siyempre, medyo nabawasan ng konti yung kanyang mga taga-suporta at itong mga nagre-reklamo, totoo man o hindi, ay nakakita ng mga opisyal ng gobyerno, matataas na opisyal ng gobyerno na tinutulungan sila para malaman na once and for all kung talagang totoo ito. Sinabi ko noon na magiging pabor kay Pastor Quebuloy ito kung siya ay haharap sa anumang pagdinig o dito sa korte, pero hindi po niya ginawa. Mas nanaig sa kanya yung takot na siya ay makulong. Ay, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit ka pipiyok ng walang hustisya na makukuha dito sa atin dahil iba na ang gobyerno?
Parang napaka-unfair na sabihin mo yan. Dahil ba wala na sa poder ang iyong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro kahit si Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sasabihin sa'yo na magtago ka. Dahil mas binibigyan mo ng dignidad ang iyong sarili. Pero hindi yun ang ginawa mo. Nagtago ka. Kaya marami sa ating mga amo ngayon, maging ito, ang inyong lingkod ay nag-iisip na rin na para bang may katotohanan nga itong mga akusasyon na ibinabato sa'yo o ibinabato kay Pastor Quebuloy. Alam na alam sigurado ni Pastor Quebuloy na may tinatawag na court of public opinion. At siguro naman nalalaman niya na para bang maraming mga Pilipino ang naniniwala, maraming mga amo natin ang naniniwala na siya ay guilty. So, siguro mas ninais niya nang magtago. Pero sinabi nila nasa Davao lamang si Pastor Quebuloy. Ako naniniwala ako nasa Davao lamang siya o nandito lamang siya sa ating bansa at nagtatago o itinatago lamang siya ng isa sa mga politiko na kanyang natulungan nung nakaraang eleksyon. At well, nakakalungkot nga lamang po na para bang pagka high profile lang ang isang hinahabol, parang may mga opisyal ng ating gobyerno o may mga opisyal ng NBI o PNP na para bang nagbubulag-bulagan at hindi makita ang isang tao. Ay kung tutuusin naman, napakaganda ng ating intelligence. Pagka talagang tinutukan nila, sa loob lang ng isang linggo, huli yan. Pero alam naman natin na iba si Pastor Quebuloy. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Quebuloy. Pero sa iginagawi niya ngayon at dito sa kanyang huling audio recording na inirelease sa publiko, mas marami na sigurado ngayong mga amo natin ang naniniwala na parang guilty yan. Kasi bakit ayaw mong sumuko o ayaw mong magpakita sa ating gobyerno? Dahil may itinatago ka. At marami rin ang natatawa dahil pinuno ka pa naman ng iyong sekta at ikaw pa ang unang natatakot. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Inamin na ba sa'yo ng iyong mga politikong natulungan na wala silang magagawa sa kaso mo kaya nagtatago ka na? Ganun lang naman yan. So, well, malalaman natin ang mga nga isusunod na kabanata kung mahuhuli nga ba si Pastor Quebuloy. So dito ko muna po iiwanan ng video na to at susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags at kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.